And the Bible says, born again ta, nahimot ang katawan sa Diyos. And we thank the Lord of that, no? Because of His yang himo sa cross sa Calvary. Di ba ito makaya buhaton ang tanan maluwas ta? But thank the Lord na ay someone ay usa ka nagduluwas, no? Nag-offer sa iyang kinabuhi. And He is a good shepherd. And the Bible says He is a good shepherd because He gave His life to the sheep. No? Nindot kayo ang kanta. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa atong mga sala. We are here today because of His grace, for one of that, and in His mercy, and because of His love. Salamat sa Ginoo for the song, and it will reminding us na nindot kayo ang kanta, no? And this morning, di na tulugayon, because ko na ito madunggan ang pulong sa Ginoo, and Pastor Mark Jan is a blessing, no? He try to help us. By the way, he is the one lead sa mga pastor, take over sa mga pahuli sa Sarangani, from Alabel, hangtod sa San Jose, Just is a Just, okay, si Abad Santos, and then Calot Island, apil pa na sa iyang area, Sarangani na yung area, all the pastor, encourage, magkaroon may pastors meeting, and nagplano mi, magpuri mi o Calot Island. Pero ano po siya, pili man trip, maglangoy, nagtagig ka sa mga bus. Kaya ba? Marang gasto Calot Island na ngayon ng pagbigado, no? So we're praying for that by next year. Makasuroy dito na ito kasi bahan ko dito nga kailangan ng tabang. So we pray for that and we try to help other pastors, other churches, and magkaroon ng pastor conference dito or pastor's meeting. And we try to support that para nga ministry. And dito magbugay, at tawagan ko ang mensahero kang buntag as we have a great privilege and opportunity na makauban siya this morning. Kung i-welcome, Pastor Mark Jan Diamante this morning. Okay, so okay pa ba tali ha? You know, blessing kayo makita nga church growing. Okay, and blessing kayo makita ng kamot sa nga church. I always remind sa place na kung asa naluwas ko, sa Mount Calvary. After na save ko, surrender na ko life and ministry under sa Mount Calvary. And gigamit ko karon sa ministry, under gyapon sa ministry sa Mount Calvary. You know what? Walay butang kung asa kapuli anak nako ba. Gigamit ko sa Ginoo kung asa ng butang sa Ginoo. At pwede ko na sa imong kinabuhi by the way. Hindi ka naluwas, kaya na surrender mo imong life ko. Surrender mo imong life. Dili what if karon kag family, anak, apo, nasa kanina church. Mag-think ka, 5 to 10 years ikan karon asa kaya ka? Kasi nag-iisip lang ka ba, na imuha din para kontrata lang? Na ba? Pag sulod din mo gikan sa kanang kapuntahan, ay kabala ka na sulod domingo lahi kapag kapuntahan imong sulod lang. Oh, yawa ka na rin. Na ba? Or nag-iisip ka na ay isa lang ko kasimana din, isa lang ko kabulan din, isa lang ko katuig din. Mo ba na? Wala ba na imuhang ginahandog sa kinabuhi? That's why karon isuot. Ito lang isa ka lesson. By the way, I've been praying sa Ginoo, Lord, saka ang message no. Nagbuo nimo ang mong katawhan din sa malapatan. And we're praying, asking God, Lord, seems like na akong gustagihan gabi eh. And ginatudlon ako sa uban ng mga Bible study, and it seems like gusto sa Ginoo nga kani dili ta mag stay ba. And kato nga topic is wala ko'y peace, so I almost na ako ipa-change but to Lord, nagay ko peace na kani siya nga message may mong panalangin sa matagusa sa ato okay na ba ta? Andam na ba ta? Ready na ba? Excited na ba maminaw sa pulong sa Ginoo? Listen kay nag-add to ka dire, wala kay lahing intention good. Okay? May mong tubo pinaagi sa pulong sa Diyos. Kapag na ito mga Bible palihog in 1 Peter chapter 5, 5 to 6. 1 Peter chapter 5, 5 to 6. Okay? Okay lang ba? Hangyon ako matagos sa manindog na palihog. And as we give reverence, okay, sa na ito ang pulong sa Ginoo. 1 Peter chapter 5, blessing kaayo every time magtutuwa ka sa Bible, makikita na rin yung mga blessing, panalangin, na kung asa, pwede na ito ma-apply sa ako ang kinabuhi. 1 Peter chapter 5, 5 to 6. Duwa lang ka verse. Nagaan na itong pagkagad karong kabuntag. Ana? 1 Peter 5, 5 to 6.
Tantawa lang sa inyong mata, palihog. Ako magbasa sa mga verses after na itong mabasa, mag-pray na rin tayo. Likewise, ye younger. Ano, gimension man rin ipo younger, ni Peter. Ye younger. Hindi may iwasan sa kanina na passage sa Bible, sa atong Christian life. Kinahanglan na ito at imanon ang mga batanon. Ye younger could be younger in age, younger in heart, younger in heart dere. Younger as a Christian. Na dili pa gyud ing-ana kadugay imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili pa gyud ing-ana kadugay imong kahibalo sa Bible. Dili pa gyud ing-ana kadugay na himong Kristohanon. But you should read, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. So napasabot niya dili may iwasan usahay kita mga batan o mga bata at igulang murag mawatan o respeto panagsa. You know it, sa dili ka mo sumita sa authority ang gihatag sa Ginoo na. It could be atong ginikanan, it could be atong lolo o lula, it could be atong mga katiyuan, it could be ang atong pastor, mga staff diri sa church. So dili may iwasan kani mga batan o younger lisod, patuhuon, patumanon, okay? Pasundot, ikat sa mga ampong elder. Ye all of you be subject one to another. So nga naman, sa usahay, dili may iwasan, kano na ay mga batan kung dili mo respeto o mga katigulangan, kaya tungod, ingon din sa Bible na miss ni siya nga principle ba? Isa na siya. Nang kaning mga batanon mo respeto o tigulang, kung ang tigulang po na respeto sa batanon, okay ba tariha? That's why ginapuno imo pag-respeto. Ang inyong pastor, mutuo ka sa sarili. Grabe na mo respeto ang tao. Ano isa sa mga tao na nakilala na ko sa church na usog o taas o pagtahod. Mo respeto ang mga tao na nasa yung palito. I don't know ha, karoon ako nakabalo ang birthday niya this coming Tuesday. Hindi niya ipabalo. Hindi man siya pa-special. Lahi pa na to, kaya post mo na to Facebook, ha? Okay? But you know what? There's something sa isa ka person na, especially sa inyong pastor, na nang ana iyang character. For me, na ako dito, nasubo akong kasing-kasing. Ano man? Iisip mo niya, kasi gamay lang ako ang tao din na nag-iisip lang sa iya. Dali wala mo siya nag-ato dali para isipon niyo siya. Dili man na kinahanglan. Pero isipon ni maayo. Mas daghan pa ang membro kaysa sa pastor. Kabalo ba ka ang pagiging pastor is one of the loneliest place or position sa life? Ano pa kung nakasabot ka? Hindi ba mo nakasabot sa mga taong selfish? Self-centered? Self-proclaimed? Ano ginagawa mo masabtan? The loneliest people in the world nasa mga pastor. Pinakasubok ang klase ng posisyon sa life. But the happiest people in the world is nasa mga pastor. Nasa sila contentment. Hindi mo sila mapalit sa ilahang ditugan. Hindi mo sila mapalit sa tungkol. Nasa sila ihatag. Nakagihatag nila, no? Magpadayo na sila, even wala na sila. At mag-bless ko sa humble na sa inyo, pastor. Bihira lang pastor na ingana. Salamat ng anak kay pastor, nagili pa espesyal. I don't know kung nagasagit na sa dili, kung wala na sila yung bugas. Ambot lang kung nakasabot ka, kung saan kalisod, yan ginaagian ang pangutana. Hindi ko gumuto, ang ginasagit na niya dili every time. Hindi ko siguro. Hindi sila iniana the way ang klase ng mga tao na ginagamit dili sa ito. Pasalamat ka. Wadam ha, hindi may iwasan, pag masakitan ka, ay dautol pa ni yung pastor. Dautol pa rin mga staff dito sa church. Imagine na, wala na juga kabalo kung saan ang gigag-iadian nila. So usahay, na atay pagpakaruging nun ba? Selfish kayo ka. Ang kaugaling mo. You know what? Blessing sa inyong pastor is coming Tuesday, sa Thursday. Dili na kayo kung gisudihan, pinawa siya, nagsuwa ko kabalo mga birthday din niya, kung pari man yan eh. Okay? So
Wala niya nag-ingon ako. Do something even little sa inyong pastor. So, wala ka kabalo sa discouragement. Wala ka abot sa iyang kinabuhi. Wala na ako nag-ingon kaya mag-isulti niya sa ako. But do something. Kung sa amo ang pastor, dili ko may katulong na wala man namin mabuhat malag gamay sa amo ang pastor. Kaya ang pastor, isa lang ang kabuo. Yung kinabuhi, iapod-apod na to. Pero mas daghan ta, isa lang na siya. Siya wala tayong maapod-apod rin, amen? Malag gamay lang para sa amo ang pastor. Na, wala tayong mag-encourage na ako'y buhat. Ako lang kung ako'y kasing pastor. Dili ko mo ingana kagahit. Dili pa kayo ingana kapubre. Dili pa kayo ingana kabugo. Dili pa kayo ingana kagamay. Kasi nga, di na lang dahil kalimutan. Na ikaw na lang, di ka pwede gamitin sa Diyos. Pero ba mo? Okay. Di kinahanglan magpadungog yung mga pastor about siyang birthday. Diyos, giving little things para sa mga pastor. Verse number? Verse number 5. But verse 3, but be clothed with humility, younger and elder. Uy, pagsulo o sinina nga mapausanon, hindi ko iwasan kani mga batan ko ang bugiro pa lang sa basketball, wala musubod o mga tigulang. Mga tigulang ganito nakadagan, kaya naman arthritis, bugiro kayo ay. Ako nga kulay modula diya, ang mga tatay looy, gani. Okay? Tulog, sipon, uglawoy, singon, ani, ugukod. Ikaw, siyempre, katanong man ka. Pero kung naman kay kabataan ko ni mo ay, papaubang, paubos, ayaw pag hinambog. Maubos yun ang time na manigulang ka. Kaya ko dosahin ka ng mga tigulang, masaya na paghambugiro ko. Feeling bright sa mga bataan ng tinood, man. Mas lamang tang experience ka ng mga bataan ng tinood, man. Pero ayaw padala sa imong ka-bright. Kasi mabugo ka, papaubos. Ubos, pagsulog o sanina na mapausanan. Yung pamina. Kung wala ka mo dali sa gawas, ganahan ba ka sa mga taong hambugiro? Ganahan ba ka sa singiling ng hambugiro? Ganahan ba ka kamigong hambugiro? Ganahan ba ka sa mong katapad na hambugiro? Ali siguro ka mong tapad, no? Ang tapad lang kakaparehas na lang mong hambugiro. Hambugira, tinood? Pero mutuo ka sa sarili, ang tao dili ganahan ng hambugiro. Dili ganahan ng tao nga garbuso. Nasa ngayon diri, that's why magsulog tao kung sa sinina nga mapausanon. Sa isunod gingon niya diri. Verse number 5. For God resisted the proud. The word resisted means, yung sa diri, to oppose, to stand against, refuse to yield. Sige na pasabot niya diri. Kay ang Diyos, dili niabot sa tao nga ganahan ka o dili ka ganahan. Sa kinaiya sa isa ka tao nga dili ka ganahan o dili ganahan ka. Pagkino sa rin, because God resisted the proud. Ibig sabihin, ang Ginoo dili ganahan muuyod sa taong hambugiro, garbuso, hilason. Okay mo ta? Ang Ginoo mo tindog against. Sige, masabot niya. At tindogan kayo, hambugiro ka ka. Dilingan ko. Di ko ganahan ng taong garbuso. Manang giningan niya diri. Verse number 6, and then mag-ampo ka na maglingkod ka. And give it grace to the humble. Naghahatag siya o grasya sa mga tao mga kausanon. Verse number 6, sabay tatanan siguro basa. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Let's pray, Lord, I pray. Ikaw, Lord, mag-bless ko sa kanyang lesson. Bigyan mo sa inyo mga kapatid ako sa ngalan ng Jesus. Kasi makita niyo mo dali. Humble yourself under the mighty hand. Ako kaya kita dyan, statement. Akong asa usahin, pag basahan mo siya, pag randomly lang, basta lang mo siya, huwag ka kasabot. Kasi pa rin maayo. Makita niyo mo dila ang kamot sa Diyos. Mighty hand of God. Pero wait, kung sa mana, una ang kamot diha sa Diyos. Kabalo ba ka? Pag mubinta ko karon, gamit ako ang kamot, makapinta ko, wala pa hindi mo nasabtan. Gano'n man. E pag pinta ko, hindi ko po kasabot. Okay ra ka rin, ha? Matingalan ka ng pinta ko din. Oh,
Wawa ni ka pinto, hindi lagi masabdan, normal. Kaya ako di mo kabalo maminta. Pintura ba? Mag-painting ba? Masabot man? Pero kung makaila kang pinto na maayo kay mamintura, maminting, pag mo pinsa mo kay wow, induta, ano yun? Ano man? Ay kamot na maayo kay nga. Kabalo ba ka nga ako? Kung ako maghimikan ko, ay kabalo dyan mo mububa o sa kanan. Dili ko maayo sa kanan. Kaya ako kamot igsuon, dili maayo ubi ko sa kanan. Sabot? Mububa inog sa kanan. Una kong kamot. Now, pili mo makita na na-is something sa kamot. Pag once ka nga kamot, naibuhaton, ana gini mabuhat. Pag imo ang kamot naibuhaton, ana gini mabuhat. Kung saan ba ka nagatrabaho? Ito, na kay kamot. Kung sa imong kamot na kay mabuhat, tinood man? Di ba ginaw? Under sa Bible, humble yourselves before the mighty hand of God, under the mighty hand of God. Kaya naay mahita mo sa imong kinabuhi nga wala ni mo nasabtan before. The reason is, naa ang kamot sa Diyos. Okay mataliha? Hinala. Nagatuod yun ni. Nagatuod yun yung pastor. Anong man namin na itabo mo? Di man kahing simba sa una. Di man kahing kanta sa una. Di man kahing mataog sa iyo mga sa simbahan. Di man kahing basag Bible. Di man kahing hiampo. Okay na mo liha? Di man kahing basa o track sa una. Di man kahing sulat. Hindi man kahing paminaw sa una. Noon sa nahitabo, nanong karon nilahi man ka. Kaya tungod mo pastor, ako, mga staff na naadiri, kabalo ka kung saan mo nakitaan, ay nalang. Niabot ang kamot sa Diyos nimo. Ang pamilya nimo di man nahinsimba. Ikaw as tatay di man kahingat itong simbahan. Pero nganong ingani ang dagat sa imong panimalay. Kaya ang kamot sa Diyos, naas imong balay. Dili man kaingana manarbaho sa una. Pero nganong ingana naman ka manarbaho, kaya ang kamot sa Diyos naas sa imong trabaho. Dili man ingana ang dagat sa imong negosyo sa una. Pero nganong ingana man, kaya ang kamot sa Diyos naas sa imong negosyo. Dili man kaingana kung sinina sa una. Patuyang na lang kasi mong sinina, o man kay labot sa isultiyon sa uban mo sa imong sinina. Pero nganong ingana man ka magsinina? Uy, kaya ang kamot sa Diyos itandog imong sinina. Anong dili naman kayo nga ng istorya? Lain ang kamong istorya sa una. Ay, ang kamot sa Diyos, kita muro ng todo. Dili naman kung mong ginayaw-yaw. Di mo ginaw. Kung na ang kamot sa Diyos na ay something na mahitabo na never pa nahitabo before. That's right. Amen. Kabalo ba kapag na ang kamot sa Diyos, mataas ang value ni mo? Right. Amen. One time, na isa ka player ba? Ayaw kayo nga, na-value din isa. And, ipaad nyo sa sarili sa ka-place. Kung naay gipa pili sa iyahang violin, sa iyahang i-play. Nagkuha lang siya isa. Kabalo ka, kato sila ng klase ng mga violin, almost the same. Parehas. Parehas of string, parehas of brand, parehas of color, parehas naman of sounds. Nagkani karon nga violinist, may ilahano kayo na sikat. Gigulitan niya ang isa. And gi-play niya sa isa ka piece na never pa na-play sa uban. First time! Gi-play niya, nindot kayo, perfect kayo tune. Perfect kayo sounds. Walay sipyat itungod. Ang player na nag-play, isa sa pinakamaayos sa tibong kalibutan nag-play ng violin. Nakuha ng presentation. Ulit sila. Na isa ka tao, ipalit ko niya anak na kayo. Iyang ibalit yan. Katong duha, na wala na play, parehas na kong value. Basta yung baratuha. Pero ang isa, nagigamit sa isa ka tao, na maayo kay sa tanan, uy, ang iyang value, di na parehas sa ordinaryo na value.
Kabalo kang ano? Kaya na ay nagtandog sa katumaran. Ikaw na, ayaw i-take life ang kaya buhaton sa iyang kamot sa imong pinagdito. Right. That's why nga nung naata diri karon. Ano naman, gusto nato ang kamot sa Diyos naa sa imong dinabuhi, naa sa imong kamilyon, naa sa imong pamilya. Di kabalo ba ka? Na kani nga church, nag-sustain tungod ang kamot sa Diyos naa diri. Right. Amen. Kabalo ba ka imong pastor nga nung naa na diri? Kaya kamot sa Diyos naa sa iyang kinabuhi, naa sa iyang pamilya, naa sa iyang mga staff. Wala lang ha. Hindi maiwasan ang kamot sa Diyos hawa sa ato ang kinabuhi. Right. Kabalo ka nga no? Right. Ambog. Dili na ambog. Mahimo ka lang ambog. Garbusok. That's why ang amot sa Diyos muhawa na to. Kuya, yun, ikaw ang tawag, right? Nadiri ba? Ang kamot sa Diyos muhawa. Ano man? Hindi lang na gusto, eh. Miserable kayo ang kinabuhi. Ano man? Ang kamot sa Diyos nagahulag ko sa iyang presensya. Ang kamot sa Diyos nagahulag ko sa iyang provision. Ang kamot sa Diyos nagahulag ko sa iyang gahom. Right. Kung ako ang pamilya, akong lugar, ako ang kinabuhi, akong panimalay, akong simbahan, wala na dira ang presensya sa Diyos, wala na dira ang gahom sa Diyos, wala na dira ang provision sa Diyos, hasol, laay, lisod kaya kinabuhi. Right. Yes. That's why ayaw tuon kaya sulti sa silingan na okay lang sila. Mas arangan sila, ayaw. Kaya pwede lang nato na i-fake, pwede lang nato na isulti, pero ang Ginoo pag wala dira ang presensya, wala dira ang kamot sa Ginoo isuon, miserable ang kinabuhi sa tayo. Amen. That's why, atong tunan karon tungod sa grasya. Yes. Tungod sa grasya. Pero kung saan common denominator na ito, wala ko kagbalo, pre, baka gusto ko mahuman, di ba? Pero at least makabalo ko saan, pre? 11 na sa pre. 11:15. O sige, at least klaro na, pre. Okay? Sipan ni maayo, tungod sa grasya. Pero kung saan common denominator na ito, magkagusa. Usahay, naikakulian sa church, naikakulian sa balay, kung magmusulod ang ginatawag na lamang mahal sila kaysa nako. Ilang lamang mahal sila kaysa nako. Mas arangan mahal sila kaysa nako, mandato mahal sila kung brimit. Di na mo giniskulan, ako wala professional mo din ako tambay ra. Ito kasabot. Atubangan sa Diyos, we have the same denominator. Right. Parehas na tatanan. Una, parehas na ang gibuhat sa Diyos. Okay na tayo ha? Yes. Ina nagigikan ka sa unggoy mo tuwa na mo gikan ka sa unggoy. Atay panood yun sa kapastal, hindi siya matuot hindi siya matuot gikan siya sa unggoy Diba ginatulo sa eskwelahan, gikan na ka sa unggoy? No? Ano? Ay tuot ano man? Ako na mo, mga kabayo So man, okay na ka? Hindi ka na ka Di na mo makita na kung asa, hindi na mo yung dito huwan. Parehas ng tatanan gibuhat diri sa Ginoo. Usay ma-insecure ka sa atong beauty. May sila may ka-beauty, kita beauty lang yun. Okay? Murag na ay beauty. Hindi ko bilang, asa ba ta gibuhat sa Diyos? Asa ba ta gikan? Sa abog. Kita na ba kang kabog na gwapa? Pero parehas na tatanan gikan sa abog. Makakita kayo kag-gwapa dahil may ka na ang abog naman. Ba diba? Parehas na tatanan. Ayaw ibabay mo kaugalingon. Yes. Na parehas na tatanan gikan sa abog ikaduha, parehas na tatanan gihulma sa Diyos. Right. Imagine ha, kung siya na kung una siya iyang itsura, postura, igunitan na sa Diyos. Ikaw po gihulma ka sa Diyos, ayaw na i-take light. Right. Dili lang ka gikan sa baba sa Diyos. Pag ipurma ka sa Diyos, gikan ka sa kamot sa Diyos. Yes. Parehas na nadilitanan na buhay ng alam. Right. Ano mo lagi pag mamatay na, mag-celebrate lagi kagkalag-kalag ka na. Uy, man ang kalag. Parehas ang kadilitanan niya na ay kalag. Okay na kaliha. Right. Amen. Kung ayaw gamaya imong kaugalingon, kaya naatay the same denominator. Right. Parehas ng tatanan din na klase-klase ng tanga pagtuo, pero natin pagtuo tanan. Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Bago ka mag-ano sa mula sa sa common denominator na to. Romans chapter 5 verse 8. Kuya, ikaw kuya, idol din kuya. Idol. Ito ang pugi ka rin natin. Dali lang. Idol din. Sa pangalan mo? Then Ray.
Jan Ray, ako Mark Jan, parehas na. Basta mga Jan Ray, gwapo ba? Oo, di ba? Si Jan Ray, isipan ni Mahayo. Kasi common denominator na mga Jan Ray. Na dili maiwasan kita, pag muli nagigan simbahan, ay, magawas na itong pagka-gilad na mong batasan. Gilad nga kinaiya. Ngayon ang hambugiro. Kaya tungod nakasimba ka kaysa sa mga wala nakasimba. Mas arangan ka kaya tungod na nangalagad ka sa uban nga wala nangalagad. Si common denominator na. Kung sabi parehas na ito. Sa iging sa Romans chapter 5 verse number 8. But God, Dila lang, but God. Amen. Kaya ang Diyos, parehas na nadilitanan na ay Diyos. Ay. Diyos nga nagbuhat. Diyos nga nagpurma. Yeah. Diyos nga sinugdanan sa tanan. Unang common denominator na to. Kay ang Diyos, apan ang Diyos, kay kung walay Diyos, ay wala yun. Ang kalamang ni mo karon kaysa sa uban, even man, na kay Diyos sila wala. Kaya nga nagamata ng kinabuhi, dili kay tungkol naa sila, kung mga kaptangan, ikaw wala, no? Kung wala sila ay Diyos, ay miserable lang kinabuhi. Amen. Pero nga no, kung sa'yo kaparehas na ito, parehas na tanga ay Diyos. Sisunod, but God, sisunod, ipakitaan. Parehas ng tatanan din ipakitaan sa Diyos. Ang grabe ba naman? Kami lagi pakitaan, ikaw wala. Wala na siguro ka nangita. Pero parehas na din tanan ipakitaan sa Diyos. Wala yung isa din sa ako wala ipakitaan sa Diyos. Siyang kaalam, siyang bugma, siyang kaluoy, even siyang grasya. Parehas na din tanan din ipakitaan. Kung sa'yo ipakita niya, but God, sa commended is what? Tanaw na, parehas na din tanan din bugma sa Diyos. Kung sa'yo kalamangan na. Okay na mo? Amen. Nga musaka akong tenor, musaka akong garbo, nga makapanginabog man ta, kaparehas na lang tayo nagihigugma sa Diyos. Amen. Okay ba ta? Susunod diha. But God commended His love in that, toward us in that, while we were yet unsa. Uy, nakita niyo mo na? Parehas na may ihigugma sa Ginoo. Ni John Ray. Parehas man lang po ninyo makasasala, kung sa'yo lamang na to. Okay ba ka diha? Amen. Kanang silingan yung mga dili kaganahan, parehas ng mga makasasala. Ikaw nagasimba dili ang uban nga wala nagasimba, parehas ng mga makasasala. Okay man. That's why walay lamang nato ba? Parehas na tangagihigog ba? Parehas ng mga makasasala. Kung saan ang pinakalas na statement nila? And Christ, sa died. Kung saan ginapasabot niya? Parehas ng tadaligay pakamatyan! Sa ilang mang nimo sa uban. Ganun mo sa dili may iwasan mang hinilas na. Kaya nakasimba ra ka, nakaligo ra ka, nakalamang lang kag isa ka point, nakapresent lang ka, nakakanta lang ka. No, wala lamang sa ato dili. Parehas na tagagihigog mo. Una, lain kayo, nakita nga na, feeling nimo lamang, manghingar mo ka. Sa butang akong asa parehas ng ka. Ikaduha, ayaw kong self-pity diha. Saan ang self-pity? Ano bang maluoy sa ugalingon ba? Anong maluoy man ka parehas man lang ta naghihigugma sa Diyos? Anong maluoy man ka parehas man lang ta nakasala atubangan sa Diyos? Anong imong kaugalingon ginapaubos ni mga parehas man lang ta nagipakamatyan sa Diyos? Imagine ha? We're just the same. That's why, dili ka makapanginambog. Ano man? Nagrasyahan lang ta. Okay man? Amen. Ang common denominator na ito karon isuon, dili ka kay tugma, tungod sa iyang grasya. Magpuyo ang kamot sa Diyos. Kay tungod nagrasyahan ka, kay kabalo siya dili ka angayan. Pero di pa kang panaog pa niya iyang kamot. Kay paminaw, dili ganahan ang Diyos ug puso. Dili ganahan ang Diyos ug hambugiro. Proverbs chapter 8 verse number 13. Tanawa. Proverbs chapter 8 verse number 13. Tanawa ni maayo. Kung saan ginakapungtan sa Diyos, kung saan dili ganahan sa Diyos. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate what? Evil. Dili ganahan sa Ginoo magbuhat kag dautan. Pride. Uy, garbo. Arrogance.
arrogante, and the evil way, gautan nga pamaagi, and the froward mouth, pataka lang bukas siyang bakbak. Do I, unsa? Hate, dilit ganahan ang ginuging ani nga klase nga batasan. Di ba paminaw? Pag dilit ganahan ng Diyos, dilit ganahan ng Diyos. Right. Kung dilit ganahan gani ang Diyos ing ani nga butang, ayaw gilang buhata kay dilit ganahan ng Diyos. Dilit siya option. Dilit mo nga wa kay labot sa Diyos. Oo, wa kay labot sa Diyos pero ang Diyos nay labot nimo. Once na kay buhaton nga ginadilit sa Diyos ay is ka nag-ampo ka, nagbasa ka sa Bible, ay nalang, dilit ganahan ng Diyos na naman ayaw nila ipadayon. Kung na ipag-badlong diri, na ipag-tapna diri, na pagsulti diri. Ikaduha, 11, verse number 2. Proverbs 11, verse number 2. Sige, gingon nila sa Bible. Proverbs 11, verse number 2. Proverbs 11. When pride cometh, pag ang garbo, ang bugiro ni mo moabot, then cometh shame. Moabot ang ulaw. Muna ang tao nga garbuso, mapaulawan gina. But with the lowly is wisdom. Dahil mga tao nga wala, nagpakarong inyo ng marag walay alam, pero daka na yung nabalaan, uy, ay kaalam diha. Dili mo tuloy mo kinahanglan, ibuka yung baba para inot ng pride. Kasabot man. Right. Amen. Ay wisdom diha. Sisunod. Proverbs chapter 13, unahan. Proverbs chapter 13 and verse number 10. Only by pride cometh contention. Ano na may away? Ano man ay lalis? Ano may garbo? Sabot? Right. Tali man ka, dali sa Jensan, kuyo ng Jensan. Pag magbanggaanay gani, magkariglo pa. Magbanggaanay sa dadan, ilang, damage mo sa kinan, damage mo sa kinan, okay lang ba? Arigluhan ka lang, arigluhan lang. Dua kasagyanan, wala nagbangga, happy talaga kayo. Naugay din siya ng nagyaw-yawanay. Wala na kontento nagyaw-yawanay, nauganay. Wala na kontento na nauganay, nagbinigyanay. Right. Sa butang nga wala na hitabo. Kay happy lang. Sa man, Right. asa pa yung nagbangga, ariglo lang na pre, okay lang, kaya problema ko, ariglo lang. Kani pa yung wala man na sagi, happy ra. Ay, nagbinigyanay, happy pa nagpatay. Right. Naulaw, ganun naiaway, garbo. Right. Amen. Proverbs chapter 14, verse number 3. In the mouth of the foolish is the rod of pride. Ang bakba sa taong buangon, parang siya bunal sa garbo. Proverbs chapter 16, verse number 18, daghani. Pride goeth before destruction. Pag naay garbo, namin maguba. Ano na maguba ang pamilya? Ano may garbo sa pamilya? Ano maguba man ang relasyon sa mag-asawa? Ano may garbo niya? Ano naaway-away? Di ba di naiwasan? Maguyab, di maguyab. Maguyab. Okay? Naiaway ka sa akin, no? Ano man? Naay garbo. Tinood? Pag naay garbo kayo, ano ginay guba? Amen. Ano ginay mabungkag? Pag amigo, close kayo, ano gino? Ano? Pero wala na nagtagdanay, ano man? Naay garbo. Right. But once musulod ang garbo, naging pagkaguba. Sa negosyo, sa mga mag-igsoon, pag naagani garbo, naging maguba. Because pride goeth before destruction. 29. Proverbs 29, verse number 23. Proverbs 29, verse number 23. So, gingon din sa Bible. 29:23. And a man's pride shall bring him low. Ang mga taong nagarbuso sa ilang taon nila silang kaugaling ang bugiro. Taas kayo. Makasakyan ng grupo. Professional grupo. Personal grupo. Bright grupo. Di ba? Ang tao magarbuso, taas kayo paglantaw silang kaugaling mo, tinoon? Right. Pero sa gingon sa Bible, ang man's pride shall bring low. Right. Baba kay ang lantaw. Ang anay mo, pastor. Kung ganahan na siya, amigo, magarbuso, ang bugiro, ang mga kasusunod. Gamay ang iyang paglantaw. Dili kay kung magtaas siya, lumubog ang paglantaw nimo sa tao. Magarbuso. Kung naging sa Bible, but honor, first honor, second honor, third honor, but honor shall uphold the humble in spirit.
Uy, pataas din sa Ginoo ang mga tao nga mapaubsanon og espiritu. Okay ba taliha? Nindot no? Nindot nga kinaiya kung baga ba? That's why, kung naamang kay pilion, ayaw pagkagarpuso. Ayaw pagkahinambugiro. Tulo ka rason igsuon sa atong kinabuhi nga dili ka makapanginambug. Sabton na to ni. Okay? Kung ta mapaubos ta, tungod ani nga mga rason, dili ta makapanghinambog una sa kaluwasan. Okay ba taliha? Mata pa ka? Okay ba man kaliha? Tungod sa grasya sa Dios dili ka makapanghinambog sa kaluwasan. Kung sa nga kaluwasan, nga ikaw padulong ta kag impyerno, karon padulong ka kag langit, pwede ba na? Ang ayan ba ka na? Muingon ka karon nga luwas ka, padulong ka sa langit. Pero matagos sa ato adri kung kasabot ka ng kaluwasan nga na maato na naglangit karon, kay naa kay gibuhat nga desisyon gidawat nimo si Christ, uy, kasabot ka sa unsa atong ginaistoryahan karon. Kaya ang kaluwasan lang ko dili basehan kung sa imong giamot, kung sa imong gibuhat. Ang kaluwasan lang ko nahitabo kay kung unsa ang giamot ni Christ, unsa ang gibuhat ni Christ. Amen. So, nakaagi ko motor. Grasya sa Diyos, nakaagi ko sakyanan. Kabalo ba ka ang motor na ko sakyanan kung wala ko kaagi o mantiyanan? Amen. Inatag o giregalo lang ako. Right. Muna, dili ko magpahilas-hilas na ako'y motor. Dili ko magpahilas-hilas na ako'y sakyanan. You know why? Regalo lang na. Right. Amen. Hinatag lang na. Butang na dili na ako makapanginambog kay tuod wala ko'y giamot ana, wala ko'y gibayad ana, wala ko nagabog para ibayad ako diha. Kasabot man, Romans 6:23. Tanaw. Romans 6:23. Kung saan gingon sa Bible sa kaluwasan nato. Nang dili na ta makapanginambog. Kaya ang kaluwasan nato igsuon regalo lang gikan sa Dios. For the wages of sin is what? Death. But the gift, regalo. But the gift of God is eternal life, that is heaven. Asa gikan? Through Jesus Christ our Lord. Makapanghinambog baka sa butang ang regalo lang nimo. Di ba minaw, usay ang madawat natong nga regalo dili kita angayan. Sinod man? Ay na lang. Ako'y amigo sa church. Nasa yung motor. 1,250. Pero kung saan nakakusog, 1,250cc. Kung padagano mo na, ay abot lang. Yung buwan siguro mong mata. Pero kusugin na. Nakita na ko akong amigo. May tungod, PA siya sa isang kasikat na tao din. Isakay siya, amigo, grabe no. Ang musakay ka na, amigo ng motor. Ayan, kita amigo ba? Bakit isa mo ha? Ang imong dinor, imong pag-drive, ang ngayon isa 1,250. Kung wala, bitaw siya, nisakay ko. Pagsakay na ko, mura kong kawatan, o motor. Okay na mo? Mura kong nangawat, o motor. Hindi ko ang ngayon. Kung ako, hindi ko ang ngayon, ani. Ilasan mo sa kong galingon. Hindi ko na. Dili ka makapangilambog sa butang akong asa, regalo lang na to. Kung kang kaluwasan ninyo sa Bible, regalo lang. Ephesians 2:8-9. Kanawa, Ephesians 2:8-9. Very simple verses. Ephesians 2:8-9. Kasi gingon diha. Ephesians 2:8-9. For by grace are ye saved. Through what? Kung saan ka naluwas? Tungkol sa inyong pagtuo, nagikan sa grasya sa Diyos. Right. Amen. Muna, naluwas ka tungkol sa grasya. Wala kay panghinambog sa Diyos nga naman. Nagrasyahan ang ka sa kaluwasan sa Diyos. Right. It is, unsay sunod? It is the gift of God. Kani regalo sa Diyos. Butang nga dili mo ikapanghinambog kay gilibre lang ka. Nakaadto ni gatitan. Dayo kay nga lugar. Kami duwa ni misis. Wala kay panghinambog sa mga kauban ng mga staff. Kaya naman, libre lang ni. Right. Nagkamotor ko, di ko makapanghinambog ka na naman. Libre lang na. Right. Amen. Kung unsa man mga material nga butang sa akong kinabuhi, igsuon, wala gyud kay kapangambog na naman. Regalo lang na nako. Pero tanawon sa gingon diha. It is the gift of God. Sa sunod, not of works. Dili sa binuhatan. Hilas kaya mga tao karon nga nadala sa dalan.
Abi nila maluwas sila kay tungod naa sila gibuhat. Unsa ang kaya nimong mabuhat para mabayaran ang imong sala? Unsa ang kaya nato mabuhaton para mabayaran ang imong sala? Yung dala sa Bible, not of works, dili sa binuhatan naman. Lest, tanaw nila, any man should, dili ganahan ang Ginoo gabuso. Kuya. Lindo kuya, dili na ni. Dili pugi na ni, ikaw na lang, kaya kusulta na lang ka. Itahay kriminal ni. Nawa, dili ka kuya. Dili ka isa ka. Kung mamatay ning duha karon, matubang mi sa Diyos, ako, pastor. Ang bukasad Bible, sinisimba ka ni, kriminal ni. Balik sulod gawas, isuhan ni. Upang kini nga klase nga tao. Namatay ning duha karon. Mangutana ang Ginoo namo. O kinsa man sa inyong duha pagsudlo na kog langit. Kasi pinakaunang istorya ako gyud. Lord, pasudlan ko ayo gini. Utang biya ko Lord, nag-ampo ko nagbasok ba ko ginawali na ko imong pulong. Pero kani, sa pangalan mo kuya? Ha? Si Aidin? Ha? Aidin? Ha? Dungkoy. Pero kani si Dungkoy ay ayaw na pasudla. Kautan kay na, sipat kay na, rebelde kay na sa ginikanan, gawas sulod na prisuhan. Sipo nimo, kung saan nahitabo karon? Nakapanginambog ko kay feel na ko, tungod sa akong gibuhat ay deserve kong makalangit. Pero ang kaluwasan dili man na igsoon. Ang kaluwasan dili simpo. Dungkoy, dyan, parehas lang ta. Lord, pasudlan nga naman. Si Dungkoy, gidawat ka niya, ako man gidawat mo ka. Lord, pasudlan sa langit. Kaya wala man ni gibuhat, giregaluhan na lang ninimo. Okay ba ka diha? Walay makapanginambog ni isa sa to sa inindot pa ka musinin na. Kapila pa ka adlaw makampo. Basa sa imong Bible. Kapila pa na nimo nabalik ang Bible, dili na magdala sa imong kaluwasan. Ang magdala sa imong kaluwasan ang grasya sa Dios. Nga nadawa ka nimong pinaagi kay Christ. Sabot man. Una, wala ito lagi. Lagi butang diri sa kalibutan nga pwede na to panghambog, especially sa kaluwasan. O kay amon ana. Okay man. Ikaduha, kare. Okay ba mo? Dili ta makapanginambog sa kaluwasan tungod sa grasya sa Dios. Tungod po sa grasya sa Diyos, dili ka makapanginambog sa imong kaugalingon. Puro man ni ka, kaluwasan, kaugalingon. Sa araw, dili mo memorize. Saan ang kaugalingon? Ikaw, ako. Tanawa ni maayo. Romans chapter 12, verse number 3. Romans chapter 12, verse number 3. Usahay kita taas na kayo kung paglantaw sa itong kaugalingon. Kung ikaw giluwas na sa Diyos, ayaw yung hinilas nga luwas ka. Nindot nga musulti ka sa uban nga luwas ka, tinood? Ayaw ikaulaw nga luwas ka. Pero ayaw mo hinilas nga luwas ka. Say, kita pa yung nagatuon sa Bible, hilason ko na kayo. Tama na sa ilakay mo na dautan kayo, may manang may perno. Ikaw na sa una, dili ka dautan. Kani mga walay simpa-simpa no, tarang miserable na, sumugo na nung tanang sila sa Ginoo. Ayaw kong tawon, ay kung ikaw na kaya naaliya sa una, mo nang ginapanuntis mo pastor ni kanan, kaya ka, dili siguro. Diluwas ka sa Diyos. That's why, hindi ka makapanginambog. Ikaduha, hindi ka makapanginambog sa imong kaugalingon. Wala lagi ka kaila sa mga pastor. Tungod sa akong kaugalingon, nakasimba, nakaiswila. Tungod sa akong kaugalingon ng professional. Tungod sa akong kaugalingon na amid ako kay kwarta. Tungod sa akong kaugalingon na amid nilot kay nga balay. Tungod sa akong kaugalingon, nangutang kong sakyanan. Kung giro kay kastanan, butang sa imong kinabuhi, inutang na lang na. Yung mga hinilason din, magagiagi. Dito itong mga sakyanan, tinuod. Pero kung inutang na, dili na imo, iya na sa bangko. Sinaligan ng kasbangko taon. Oo, kasawas, dili. Ano man lagi pag di kakabayad, kwao nila. Kaya dili ikaw ang makabuot, sila ang makabuot, pag di kakabayad, kwao na. Kung ayaw hinilas. Okay na kakoy? Ano kayo sakyanan? Ano ka no? Pero dili ka maghinamog sa imo ang kaugaling. Kanawan eh, Romans 3:13. Romans 12:3. For I say, ako musulti, through the grace given unto me. Sa gihatag sa Ginoo sa iya? Sa gihatag sa Ginoo sa iya? Grasya. Tungod sa grasya nga gihatag sa Dios nako. Nagrasyahan ka sa kaluwasan, sa imong kaugalingon, gigrasyahan ka sa Dios. Sa imong diri, tungod sa grasya nga gihatag ka nako, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think.
Sige na pasabot niya diri. Kung uban po sa inyo ha diri nga nagrasyahan lang sa Dios sa kaluwasan. Kung uban sa inyo ha diri nakakita og grasya nga nung naayo ka sa imong sakit. Nganong naa kay pamilya, nganong naa kay asawa, nganong naa kay trabaho, nganong naa kay negosyo, nganong naa kay eskwela ka, nganong naka-graduate ka, nganong nahimo kang professional, ingon sa diri, ayaw maghuna-huna sa imong kaugalingon nga ikaw mas labaw kaysa sa uban. Ngano man, gigrasyahan lang ka sa Dios. Amen. Tama. Kasi wala kay makapanginambog. Kung asa ka, kung unsa ka, giunsa ka, ngano man, gigrasyahan lang tatanan sa Dios. Kung anong ginaingon niya diri, ako'y musulti ninyo. Kung unsa man ko karon si Apostol Pablo, kung unsa man ko karon dili ko maghuna-una, nga mas lamang ko ninyo kay naman, parehas na ta diri gigrasyahan sa Dios. Sa butang akong asa dili ta angayan, pero gipaburat ka sa Dios. Ikaw makasulod og langit lang. Ikaw naong mo may professional. Si Batiro dahil ka sa inyong eskwelahan, cheater dahil ka, tapos naingana ka, na mo kang principal, ikaw pinakabuluyagon. Di ka maghuna-una og lalo. Okay na mo? Tapos makaasta ka, murag sikinsa. Uy, dili pwede. Kaya hambal sa Diyos, tungod sa grasya, diluwas ka sa Diyos. Tungod sa grasya, uy, naabot ka sa posisyon na wala ni mo dama at tungod lang sa grasya sa Diyos. So kung kaugalingon, ikatulog, kanit, o gining pinaka-worst. Tungod sa grasya sa Diyos, dili ta makapanginambog sa kaluwasan, sa kaugalingon, ikatulog, sa gingon. Kaog, isa sa inyo natin makapanginambog sa iyang ugma. Tanawa, Proverbs, chapter 27, verse number 1. Puro na ikatanan, kaluwasan, kaugmaon, kaugalingon, kaugmaon. Proverbs 27, verse number 1. Tanawa. Proverbs 27, verse number 1. Sige, ingon diha. Proverbs 27, verse number 1. Boast not thyself of what? Tomorrow. For thou knowest not what a day may bring forth. Ayaw panghinambog kung sa ugma. You think ka ng negosyo ni mo, maugmaan ka na? Napanay ugma? You think ka ng trabaho ni mo, hambugiro kay ka? Napanay ugma? Dili ka tanggalon sa imong boss? You think ka ng paghambugira ni mo sa imong kagwapo, basi masunog ka sa unahan. Basi mapandol ka, basi mapiangan ka, kanang pagkahinambog nimo ay sugatao nimo ang Dios, luoy ka, kaya wala ka kabalo kung sa ugma. That's right. Kuya, ibang hilad kayo usahay. Na yung mga bata nung gilason kayo. Ay na ba kagpupaw kuya? Kapila na, di ba? Pero sa ginaisip nimo, i-enjoy na ninyo karon kay mo abot ang panahon, karon lang na. Kana ko'y baga kay kagbukoy ay amot lang. Karon lang na. Muna i-enjoy na karon. Kay mo abot jud ang time ay na lang mawala na. Right. Kanay mong ipon ay pwede nga dili na pagmaan. Kaya nauban karon na abot na yun. Pero may bayos pagka-baby. Ano man? Wala na may ipon. Kabalo kang ano? I-enjoy na karon. Kaya mo abot ang ugma, wala na na. Kung saan ginapasabot na ito, dire. Simple rin tayo. Ayaw paghinambog sa imong kaugmaon. Kaya posible na wala kayo ugma. May mga nanay, may mga tatay dire. Wala may mali nga nakay damgo sa imong mga anak. Pero hilas lang po panagsa. Na, bless ka. Saan naman? Ako imong tatay. Hindi ako. Tungod na ako, mahimok ang pagsiran. Tungod na ako, mahimok ang karangan. Tungod na ako, dato ka. Tungod na ako, bright ka. Tungod na ako, gwapo ka. Ay pagkahilas. Dili ikaw ang sikreto sa kinabuhi, dinihan mo. Ang tatay nga naging anak, patay na karoon ako sa iyong anak. Ay dili na makahatag o kaugmaon sa tao. Diyos lang. That's why wala kay ikapanginambog. Kaya even sa kaluwasan, even sa imong kaugalingon, even sa imong kaugmaon, walay imo, grasya na tanan sa Diyos. Tanawa ko diri. James chapter 4, verse number 14. Masa gingon sa James chapter 4, verse number 14, hapit na tamahuman. Pahuman na ta. James chapter 4, verse number 14, masa gingon dira.
James chapter 4, verse number 14. Whereas ye know not what shall be on tomorrow. Wala yung ka nasayod kung sa ugma. Kung ikaw bisita ka, wala ka nasayod kung buhay pa ka ugma. Pwede ka mamatay ka ron. Pag dili ka luwas, wala nimo gidawat si Christ, ay lugi ka. Mamatay ka ni mahal ko kasi pero sa gawata si Christ karon. Kung dili pa ka luwas, sa ligi si Christ, kaya wala ka kabaloon sa imong ugma. Yung sa diri, whereas ye know not what shall be on tomorrow. Na ako'y amigo, natulog lang, patay, wala na ugmaan. Kung hindi ka matulog karong gabi, hindi ka luwas, wala nimo gidawat si Christ, mamatay ka ni mahal ko kasi pero be saved. Kinahanglan ka maluwas. Amen. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Right. Anak, kabubo lang ang life. Gamay tayo. Huli na dili na ka maugmaan. Dili ka makapanginambog kung saan ugma. That's why, karon kung kaluwal sa Diyos, i-appreciate ang grasya sa Diyos. Ayaw talikdi ang Diyos. Right. Balik sa Diyos. Kaya ang Diyos puno o grasya. Makapadayon na ka sa pagpangalagad sa Diyos kung ikaw gipuno sa grasya sa Diyos. Kung kasabot ka sa grasya sa Diyos. That's why yung sa diri, paubos. Anong magpaubos man ta? Kay parehas lang ka. Naggrasyahan ang tubangan sa Diyos. Naggrasyahan tabunan sa unsa? Kaluwasan. Kadua, naggrasyahan lang ka sa atong kaog. Naggrasyahan lang kita para sa atong kaog. Walay negosyo. Walay kwarta nga dili mahurot. Walay negosyo nga dili matumbak. Walay assurance nga makakita pa kagdalan ugma. Pero nay isa ka butang. Jeremiah 29:11. Nay isa ka butang nga mula kung tayo. Right. Jeremiah 29, verse number 11. Dito ka mahuman. Jeremiah 29. Verse number 11. Ano? Jeremiah 29, verse number 11. One of the greatest verse. Di man ka sigurado sa akong pagmaon igsoon. Yung sa Bible, Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that are think toward you, thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. Mag-flash ba yung to give you an expected end. Siya ginapasabot niya. Ang Ginoo lang makahatag ng future nimo. Walay lahi. Right. Dili lalaki. Ang promisa sa imong anak ay ugma niya. Dili nang uyab nimo. Dili na imong giskwelahan. Dili na imong gihuman. Dili na imong boss, imong gitrabahoan, dili. Ang makahatag lang sa imong kaugmaon, Diyos lang. Right. Kaningon ang Diyos sa ako ang plano, for I know the thoughts that I think toward you. Thoughts of peace, kalinaw, not of evil, dili daw ito nimong kinabuhi, and to give you an expected end. Ang Ginoo lang ang makasulti kung sa ang future. Kabalo pa ako sa kanindot sa Ginoo. Ang Ginoo kabalo sa imong kagahapon, kabalo siya sa imong karon, nakita niya unsa ang imong ugma. Mao nang vision nga wala sa ato. Ang atoa nakita ang nahinumduman lang nato gahapon, tinuod? Ang gina-enjoy lang nato ang karon. Ang pangutana nakita ba nimo sa imong ugma? Wala kinahanglan kang musalig sa Dios kay ang Dios kabalo sa imong kagahapon. Kasabot gipasaylo ko niya. Kabalo siya unsa ang mahaya lang nimo karon. Kung kabalo ang Dios unsa ang dagan ugma sa imong kinabuhi. Right. Amen. Kasi duol sa Diyos, balik sa Diyos, gawa ka ang Diyos. Ayaw pag ginambog, paubos sa Diyos naman. Ang kamot sa Diyos, ang sekreto para makalapit tayo. Pagpili mo paubos ang kamot sa Diyos, kung naay garbo o pagkakamugiro sa imong kinabuhi. Right. Okay man. Namay na to na. Amen. Namay na sartan. That's right. Kanitag na tayo. Ito ko ang ulit yung mata, Lord. Salamat sa imong kaayo, Lord, I pray. Ikaw continue, Lord, magatandog sa kasing-kasing sa mga members na naadili. Lord, salamat sa kanilang lason na kami sa among kinabuhi, wala siya na ikapasigat. Wala din may kapanghambog sa butang akong asa. Ilibre lang nimo namo. Inatag lang nimo namo. Iregalo lang nimo sa amo, especially, Lord, sa kaluwasan. Especially sa kaugalingon namo, Lord. Even na aming gamay nga lamang kaalam sa uban. Kagwapo, kagwapa sa uban. Mga material na utang kaysa sa uban. Pero Lord, nasayo dyan yun. Natanak-tanan. Grasya lang yun mo na mo. Kung latawo na mo,
Ingon na dyan na mo Lord, kung unsa mi ka dishonest, unsa mi ka dautan, unsa mi ka makasasala, dili dyan mi angayan sa kanan ng mga butang. Pero salamat tungkol sa imong grasya, kami nakabatod sa among mga butang sa among kautot. Salamat Lord sa among kinabuhi. Wala dyan mi ka manghambo sa among kautot. Kung David sa imong grasya, kami nakakautot. I pray, ang kapalay magandang sa kasitasin sa mga mundo na bigyan ako sila sa inyong mga kamay. Maraming sa mga sa ulo.